Bago pa ko nakaabot gikan sa Vietnam, aron mo tambong sa usa ka konferensya katiguman sa mga obispo, mga misyonaryo o mga laigo. A conference on evangelization. Kung magingon ko bago pa ko nakaabot, literally bago pa ko nakaabot ako kagabi mga alas 2 sa kaadlawon, tungod kay ang akong flight walay diretso nga flight tungod sa kadaghan sa pasahero karong summer, walay puno na ang mga book na tanan mga flights, walay direct flight from Manila to Butuan. So kinahanglan mo agi ko og Cebu paingon dayon sa Butuan. Ang akong problema kagabi mao ang akong flight from Cebu to Butuan. Naana kami sa plane, pagka imbis mo take off nami, gipakanaog na pud mig otro tungod kay there was something wrong with the aircraft. Pero salamat sa Ginoo, bisag kadlaw na kami nakaabot, pero nagkahiusa kita karon, nagkatigom to celebrate the 46th anniversary of the erection of the Diocese of Tandag nga nahitabo niadtong 1978. Panahon sa among conference, dunay akong nakaila nga usa sa mga participants o resource person namo nga usa ka pari, 88 years old na siya. Og siya ang usa sa mga haligi sa evangelization sa Asia. Usa siya ka redemptorist nga pari og nalipay kaayo ako tungod kay contemporary siya ni Bishop Amantilio, no? Lipay kaayo ko nga nagtan-aw sa iya, and he was also talking something about the things that he knew about our first bishop. Pag-abot na ako dito sa Saigon, sa Ho Chi Minh, dili mao ang among venue sa among conference. Pero I spent few days there to observe the church, how people live their faith dito sa Saigon. O last June 7 was my 31st anniversary as a priest and 6 years anniversary as a bishop. Ang akong pag-celebrate sa akong anniversary in Saigon was very simple but very meaningful. Tungod kay nakatambong ako sa ilang ordinasyon, sa ilang 19 ka mga pari. No? The ordination was for 19 new priests. Og ang ilang population, Catholic population sa Saigon is only 1 million, no? More than 1 million. Pero aduna sila'y 400 kapin ka mga pari. No? Ingon ni ana kabuhi ang ilang bukasyon, no? At 3% lang ang mga Katoliko dito sa ilang dapit. But they have more than 400 priests. Dinhi sa ato, ang atong Catholic population is not less than 600,000. And we only have about 70 priests or more. No? Muna nga, daghan kaayo trabaho ang atong mga pari. No? Sa mga misa lamang sa mga kapilya, hutdo na ang imong panahon. Mao nga iampo nato ang atong mga kaparian nga naghago gayud pag-ayo alang kaninyo nga mga magtutuo, kamo mga leaders usab uban sa atong mga kaparian. Unya, pag-abot namo dito sa Shunlock Diocese, sa venue sa among conference, dunay duha ka mga pari nga mitabo kanako og ingon og kaila kaayo ako nila bisan og wala panako sila ma-met for the first time, no? Og nag-ingon sila, Bishop, let's have a picture. Nako, why do we have to have a picture? No? Ingon sila,
we are always watching, following the Diocese of Tandag in Vietnam, no? Unya, thank you, Father Dennis, Father Vince, no? Ang atong team sa social media. Ugunya, ingon siya, and he brought me, no? This priest brought me to his parish on the last day of the conference to celebrate Mass, no? Sa iyang parokya because he was so happy. Ugunya, nalipay kayo ko, it was a weekday but the church was filled with people, puno sa mga tao, including children, no? Oh, nindot kayo ang among celebration. I preach in English, unya diya siya sa akong kilid, siya ang mag-translate into Vietnamese, no? Tapos iya kong gipakita sa usa sa mga videos katong Christmas nato in 2021. Og iyang gitranslate into Vietnamese, and it circulated practically, no, the whole of Vietnam, no. Unya ingon siya, and we are continuing our translation because the Diocese of Tandag is an inspiration to the Church of Vietnam. Ugunya, even if I am just a participant, the organizing team asked me to present something about the Diocese of Tandag. And they were so much moved with the presentation. Unya nag-ingon sila, we would like to go and see the Diocese of Tandag, no? Unya dunay usa ka pari nga Vietnamese came to me at the end of the conference og nag-ingon siya kanako, Bishop, can I be incarnated in your diocese, no? Pwede ba ko mubalhin na sa imong diocese? Og nag-ingon ko, no. Ngano nag-ingon ko nga no? Not because I don't like him. He is a very good person, a very good priest. But I am telling him, dili ingon ni anak kasayon maghimo og desisyon. A missionary is a person inspired by the Spirit. Ug unya maminaw siya sa kabubuton sa Ginoo. Iya kining ampuan ug unya iya kining pamalandungan sa iyang kinabuhi. Ang usa ka maayo nga magsasangyaw. Usa ka tawo nga dili impulsive, no? Dili lang madala sa iyang gibati sa pagkakaron. Dili lang ang pagbati sa pagkakaron maoy basihanan. Siguro mahimo siyang sinugdanan sa usa ka malungtaron nga pakiglambigit sa misyonaryo nga liho. Apan dili nato siya mahimong the only basis for our discernment and our decision. Nindot kaayo ang atong mga pagbasa karon. Tungod kay ang atong ebanghelyo naghisgot bahin sa usa ka pagkinabuhi sa usa ka misyonero. Kung dunay pulo nga akong gibalon gikan sa maong conference sa Vietnam, ang pulong misyonero. A missionary church. The very nature of the church, ang kinaiyahan, ang pagkasiya, ang pagkamao sa atong simbahan. Siya gayud usa ka misyonero nga simbahan. Buti pasabot, usa siya ka simbahan nga dili mag-alagad sa iyang kaugalingon lamang, kundili mag-alagad siya sa uban, ilabi na kadtong wala pa makadungog sa pagtulunan ni Kristo. Mao nga diha sa katapusan nga bahin sa Ebanghelyo ni San Mateo, nag-ingon si Jesus, Go out to the ends of the world
and baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go out. Gawas kamo. Ayaw pagpabilin dinhi sa upat ka kanto sa simbahan. Gawas kamo. After the celebration, you go and preach the good news. And what is the good news? Jesus came to us. He lived with us. He died for us. He was risen from the dead. And He commissioned us to be His missionary disciples. Mahimo kitang mga misyonero. Ug unsa man ang kinabuhi, ang pagkinabuhi sa usa ka misyonero, usa ka tawo nga wala magpakabuhi sa iyang kaugalingon lamang, kundili alang sa uban, alang sa pagtuo, alang sa pagsangyaw sa pagtuo. Ang atong ebanghelyo nindot kaayo, tungod kay gisultihan kita nga ang mga missionary disciples, ang mga magsasangyaw nga sumusunod ni Kristo, dili sila magkinabuhi sama sa pagkinabuhi sumala sa mga mithi og bili sa kalibutan, kundili sa mga mithi og bili nga gipuy-an ni Jesus. Mao nga ang atong ebanghelyo nagsulti kanato, nagpahinomdom kanato. Kung dunay musagpa sa imong aping, ihatag ang pikas aping. Mahimo ba nato na? Kung sagpaon ko nimo, no, ang kalibutan nag-ingon, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung unsay buhaton sa imong nga dautan, imong buhaton usab ngadto ni adtong nagbuhat kanimo. The world is telling us, if somebody hurts you, hurt the person in return. Kung pasakitan ka, balos, panimalos, og pasakiti usab ang tao nga nagpasakit kanimo. That is the standard of the world. Pero kang Jesus, gisagpa ang iyang aping, He was silent. Gidagmalan siya, wala siya'y tingog. Sama siya sa usa ka karnero nga gilaming, gipatay, and crying in silence. Karon sa pagkakaron, sa atong kapanahunan karon, we have so many tools to be close to other people. Mahimo kitang suod ngadto sa daghan nga mga tao, bisan kadto mga tao nga layo kaayo og imposible nato nga mahimong suod. Pinaagi sa social media and other means of communication, dali ra kaayo mahimong suod og duol sa atong mga kaigsuunan, even despite of geographical distance. Apan, unsaon nato ang atong social media platform nga mamahimo siyang magpakaylap sa usa ka maayo nga relasyon. Saksi kita, unsa ka anindot nato siya magamit to deepen the bonds of relationships. Pero saksi usab kita, biktima usab kita, usahay kita usab ang hinungdan nganong daghan kaayo mga kasakitan, mga relasyon nga nangaguba tungod sa atong irresponsible use of the media. Kung atong huna-hunaon pag-ayo, giunsa nato ang social media that it will become a platform for mission. That all the communications there will lead us to God. Ang atong mga group chats, sa mga kaparian, sa mga laygo, sa mga choir, di ba doon nakita yung mga group chats? Kami nga mga members sa conference, mga participants, we maintain a group chat to be updated what is going on. Pero unsaon nato siya
with conscious intentionality. Kanang ato gid siyang i-intend, no? Naagid sa atong huna-huna nga ako kini siyang himuon for evangelization. Dili nako siya himuon pagpangguba og mga tao. Dili nako siya himuon para ako magpakaylap og magsabwag og mga poisonous ideas that are not related to evangelization. Daghan kaayo mga poisonous ideas and feelings circulating in social media nga gigamit nato dili aron mailhan si Jesus, kundili aron mo gawas ang atong mga pagbati nga dili mga maayo ug makapalayo kanato sa Ginoo. We need to be in touch with our ill feelings. But as Christians, we are also invited to transcend kung kini ang atong pagbati na sakitan kita, musaka kita og laing stage og pangkog og step, because this is the standard of the world and this is the standard of Jesus. And Jesus is telling us, kung dunay magdagmal og magpasakit kanimo, ayaw pagbalos, ayaw panimalos. You will be my disciple if you will not take revenge and do not do something bad to the person. Ugunya, nag-ingon siya, kung dunay magpatabang kanimo, pag-alsa sa iyang kasangkapan, sa iyang mga gidala literally or metaphorically. Tingali doon na siya gialsa, doon na siya gidala nga bugat nagpatabang kanato atong gitabangan. Doon ay mga buluhaton dinhi sa atong pagpreparar sa atong kalihukan karon, nahitabo kini tungod kay nagtinabangay tanan. Pero doon na po'y mga tao nga doon na sila'y gidala nga mga bugat, dili mga butang, kundili mga suliran, mga kabugat sa kinabuhi, sa ilang pamilya. Daghan mga ginikanan din hiduna gipangdala nga mga kabugat sa ilang mga anak, financially, emotionally. Mga kaparian sa ilang pag-alagad, ako sa akong pag-alagad, doon na kita gipangdala nga mga mabugat. And we need companions in the journeys. In the journey, we need missionaries who will help us carry the burden and the load nga atong gidala. Mao nga si Jesus nag-ingon, kung dunay magpatabang kanimo pagdala niini 1 kilometro, tabangi siya pagdala niini hangtod sa lain pa nga kilometro. Buti pasabot, ang imong pagtabang, ang atong pagtabang, walay katapusan. Mapadayunon, ang atong pagtabang, dili sinukod. Ang atong pagtabang, nagbuhagay. It is flowing. Sama sa gibuhat ni Jesus kanato. Ang atong pagkamatinabangon, ang atong pagkamapasayloon, ang atong pag-amping sa uban, magpakita diha sa atong kinabuhi, isip mga misyonero. Kitang tanan nga nagkatigom dinhi, labi na kaninyo nga mga pangulo sa atong lain-lain nga mga parokya. You are representing the different parishes, uban sa inyong mga pari nga nag-alagad uban kaninyo. Dili ba tinuod gayud nga sa atong pag-alagad, isip mga tao, kinahanglan pod nato nga kita daygon. Ilabi na kung dunay mga maayo nga mga butang nga atong nahimo,
isip mga alagad o isip mga pangulo. That is a very human need. Gusto kita mahimong maapil sa mga kalihukan. Gusto kita mahimong aktibo. Doon na kita'y daghan mga maayong sugyot o mga plano. Apan usahay kining mga tanan nga mga pangandoy, mga pagbati, dili mahatag kanato. O kung ang atong standard of the world on the lower level, dili gayud mo lambo ang atong mga kapilya, mga BECs, ang atong parokya, ang atong dioceses. Pero mulambo ang atong mga parokya, mga katilingbanong, ang atong mga Kristohanong katilingban, o ang atong dioceses o simbahan. Kung mutikang kita sa lain nga level sa atong pagkinabuhi, kanang pagkinabuhi nga iyaha ni Kristo. Buti pasabot, kung pasidunggan ako sa akong mga nahimo, salamat Ginoo, og salamat kanimo igsuon nga nagpasidungog kanako. Pero kung dili ako pasidunggan, kung tamayon ako sa akong pag-alagad, dili kini maoy rason aron ako muundang sa pag-alagad. Magpadayon ako sa pag-alagad. Dili ako magkwenta kung pila na ang akong nahatag. Tungod kay ang Ginoo nga nanalangin kanako, wala magkwenta pila ang iyang gihatag kanako. Pila ka mga pasaylo nga pilo-piloon nga dili nako mabilang, dili nako maihap tungod sa kadaghan niini. Kitang tanan nga nagkatigom dinhi, bunga sa paningkamot sa nahiuna kanato, sa atong duha ka mga obispo, sa atong mga leaders sa simbahan nga nahiuna kanato, mga kaparian ug mga laygo. Sila ang mga unang mga misyonero nga nag-alagad kanato, dili tungod kay gipasidunggan sila, kundili tungod kay determinado sila sa pag-alagad sa simbahan, bisan og walay mga pasidungog. Wala nila patughi ang ilang mga pagmahay. Daghan kanato dinhi nakasinati og mga pagmahay, mga katikista, mga anaa sa Family and Life Apostolate, lain-lain nga mga grupo, kami nga mga pari, ako nga obispo, daghan mga panahon, doon na kita'y mga panahon nga nagmahay kita sa atong mga kauban. Doon na gani mga panahon, nagmahay kita sa Ginoo. At times we question the ways of God. Ginoo, nag-alagad ako sa simbahan, sa parokya, nganong nahitabo kini sa akong pamilya. Nganong nasakit ang akong anak, wala kami bayad sa hospital. We question God. And even despite of all our questions, we continue to serve God as missionary disciples. Nagkatigom kita dinhi ning maanindot nga katedral, atong mapahinambog o mapagarbuhon kita niini nga katedral. Pero pila kaha ka mga tao nagmahay, mga relasyon na nga bungkag, apan bisan pa ni ana nagpadayon gihapon sa pag-alagad, because this cathedral is a living testimony and testament of people who were hurt but were still determined and remained to be loving and to be serving, to serve the church. Walay mahitabo nga maayo sa atong dioceses, sa atong Kristohanong katilingban, sa atong mga grupo, kung ang atong patughan nga mga pagbati, mao ang mga pagbati nga mga tawhanon. We recognize
we notice, we acknowledge our different feelings, ang atong mga masakit nga mga pagbati diha sa atong pag-alagad. But Jesus is inviting us, do not remain living the ways of the world. Step higher and live the way I live. Akong gidupa ang akong mga kamot para sa tanan. Dili lang ni adtong mga tao nga matarong o balaan. Ang akong kinabuhi alang sa tanan. Ang simbahan usa ka misyonero nga simbahan. Og ang iyang papel isip misyonero nga simbahan mao ang pagsangyaw sa maayong balita. To evangelize the good news. Nalipay kayo ako nga kung magbalik lantaw ako sa atong mga nangagi nga mga selebrasyon, dili ingon niini kabuhi ang atong katawhan nga motambong. Matag tuig mag-anam kita og kadaghan. Nindot kaayo tan-awon. Pero usa sa mga tentasyon sa mga missionary disciples is maintenance mode. Kanang tungod kay nindot na siya kaayo, okay na kita. We don't need to grow anymore. Dili na kinahanglan nga mo improve pa kita tungod kay nindot na siya kaayo. No. That is against mission. That is against evangelization. Og nalipay kaayo ako nga sa atong selebrasyon karon, bisag daghan na kita nga nagtambong karon, if you look around, there are still many, more than 1,000 vacant seats around the cathedral. That is the Lord telling us, Diocese of Tandag, do not be contented with the beautiful things going on in the diocese. Continue to be a missionary disciple. Padayon sa pagsangyaw sa maayong balita. Have this conscious intentionality. Buti pasabot, mangutana kita sa atong kaugalingon. Unsaon nato pananglitan ang pagsaulog sa 47th anniversary of the diocese next year, which is the Jubilee of Hope. Unsaon nato siya pag-alagad nga mahimong usa ka maanindot nga missionary experience, a missionary event. Kana mo'y atong andaman, pero sa pagkakaron, ang akong hagit kaninyo nga mga lideres o mga sakop sa simbahan nga niya karon dinhi, uban sa inyong aktibo, atong aktibo nga mga kaparian, ang akong pangutana og hagit kaninyo karon. In terms of quality, how do we improve our quality? Unsay atong buhaton karon para ang mga kantahon nato sa atong santos nga misa buhi og atong mahibaluan tanan. We are very fortunate that we have 2 television sets to guide us, but we need to participate. The television set cannot sing for us. Makahatag siya og giya, mga lyrics sa atong kantahon, but we have to allow our voices to come out. Quality. Daghan mga pamaagi nato ma-improve ang atong quality. Quantity. Unsaon nato pag-improve atong quantity? Kinahanglan mahimo kitang missionary disciple. Muadto kita sa mga lugar nga wala pa nato maabot.
pananglitan. Ingon ba niini na lang nga kada tuig ang atong mga representatives, which are very good, kinilang ang atong mga suki sa atong mga parokya. As missionary disciples, nakapangutana ba kita sa kaatong kaugalingon nga maghimo ako og commitment sa sunod tuig, I will not come alone. I will bring another person, at least one. At least one. Conscious intentionality. The Vietnamese, doon na sila'y conscious intentionality. In the year, 2 years, 3 years from now, Vietnam will be 10% Catholics. Doon na sila'y conscious intentionality. O sa akong nabisitahan nga parokya, doon na sila'y mga classrooms for catechesis. Classrooms for catechesis. Tungod kay sosyalista man sila, dili man sila democratic country, no? Military man ang nagdala kanila. Dili sila makatudlo sa ilang mga eskwelahan. Mao nga sa ilang mga parokya, doon na sila mga classrooms. Missionary disciple, conscious intentionality. Sa sunod tuig, dili lang ingon ani kadaghan ang choir. Sa sunod tuig, dili lang ingon niini kadaghan ang atong mga attendees. We will have more. Puno nato ang atong cathedral sama sa pagbisita ni atong sa papal nuncio. We have about 5,000 to 6,000 people attending, who attended. Evangelization is not a maintenance mode. Mao nga makapadasig unta kini kanato. Sinaot unta nga sa sunod tuig, dunay mga representatives sama sa atong gihimo sa pagbisita sa papal nuncio about 2 years ago or a year ago. Pagbisita niya dinhi, nalipay kaayo ako. Nalipay siya when I told him, Your Excellency, kini nga mga tao gikan sa layo kaayo nga parokya dito sa Lingig, layo pagyud kaayo nga kapilya, pero niya sila karon dinhi. Ingon ni ana, ang gusto nato nga simbahan, tungod kay mao kini ang gusto ni Jesus nga simbahan, usa ka misyonaryo nga simbahan, usa ka simbahan nga andam magpakaylap sa maayong balita, usa ka simbahan nga puno sa gugma, puno sa pagpasaylo, puno sa kadasig, o puno sa kalipay. Tungod kay ang usa ka malipayon nga simbahan, makadasig o makaangni sa mga tao nga layo pa niini sa pag-apil aron mahimong kabahin nining maong simbahan. Usa ka simbahan nga misyonero ug ang iyang misyon mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Amen. My dear brothers and sisters, I'm very happy for the feedback that I received from so many people that our webpage is really helping people to be close to God through our social media platform. I would like to invite you to like, follow, share, and subscribe our social media accounts in Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, named @Tandag Diocese. Thank you very much, and God bless you.